Okay, good day everyone. So we'll be discussing now about governors. So check natin ito yung mga na-discuss natin. So dito na tayo sa panghuli, governor. Okay. Okay, so this is your governor. Usual ng mga brand na ginagamit sa barko is itong Woodward. Yan. Woodward na governor. Meron yung mga selector dyan na pwede mong i-adjust. Speed roof, speed setting, load. Ayan. Tapos may langis dyan. Kailangan yung langis na ito is nandyan sa gitna. Parang lumagpas ata sa kanila. So, dyan sa gitna. So, para langis ng ating governor. Then, dyan may mga connection dyan. So, ano ba yung governor? So, yung governor yung nagko-control. Makita natin. Sa loob ng governor is umiikot yan. And then, depende sa pag-ikot niya. So, nako-control natin yung fuel supply papunta sa ating fuel pumps and sa ating fuel injector. So, papunta fuel pump. So, nako-control natin yung fuel supply ng ating fuel pump gamit yung fuel rack. Kasi 'di ba, yung fuel pump may fuel rack 'yon. Yung fuel rack may mga linkages doon papunta sa ating governor. So, pag hinila ng governor, mababawasan yung fuel supply ng fuel pump mo. Pag itulak ng governor, so lalong lalakas yung fuel supply ng fuel pump mo. Okay, so lalong bibilis din yung makina mo. Okay, so parang yung governor is parang isa yung utak ng makina. Kailangan mo bang mag-increase? Kailangan mo bang mag-decrease? Kailangan, nag-overspeed na ba siya? So, kailangan i-shutdown na natin. Overspeed trip. So, nasa governor din yan. Okay, so, meron ba siyang, ano ba, yung idle speed, yung kaka-start lang ng makina, and then mabagal muna yung ikot niya para hindi mabigla, and then unti-unti yung pagtaas ng temperature niya, idle speed tawag doon. So, may idle speed din, yung ibang makina, and then may running speed din siya. So, governor lahat nagko-control dyan. Okay, so let's go with the basic lang, basic discussion lang dito, basic discussion about governor. So, these are the different supply. So, basic diagram lang din natin yan. Okay. Okay, so meron tayong speeder spring. Yan. Meron tayong flyweight dito. Thrust bearing. We have speeder rod. Linkage. Ito yung linkage papunta dun sa fuel pump mo. Ito yung fuel rod or fuel rack. Yan. Or rack. Yan. Fuel rack ng ating fuel pump. And then ito yung fuel supply to your engine. Yan. Fuel supply to engine. So, ano bang nangyayari? We have the pivot dito. Parang siso dyan. Ito yung pivot. Yan. Parang siso lang yan dyan. So, simplify na lang natin. Una, we have here the thrust bearing. So, itong thrust bearing na ito, yan, is umiikot yan. Yun. So, yung plate is umiikot. Okay? Parang hindi nakita yung gilid. Yan, fuel supply. O, makita. Yun na. Yan. Okay. So, umiikot yung ating thrust bearing. So, habang umiikot yung thrust bearing, itong flyweight din, itong nakakonekta dito. Yun. Itong flyweight din, yung dalawang flyweight na yan, may connection papunta sa ating thrust bearing, is umiikot din yan. So, parang ganun, umiikot doon sa kabila. Yun. Dito naman, dito umiikot. So, yan, umiikot yan, lahat. Yung sa bearing lang at flyweight, yun, umiikot yan. So, anong mangyayari? For example, yung pag-ikot ng ating thrust bearing or ng flyweight natin is depende sa speed ng makina. For example, yung rated speed ng makina is parang i-simplify natin, parang governor na lang siguro, or sige, speed lang, speed. So, sabihin natin yung rated speed mo is around 100 RPM. Yan. So, dapat pag 100 RPM, yan yung normal RPM mo. Ibig sabihin, yung flyweight mo is nakatayo yan. Tapos, umikot yung flyweight mo. Diba? Sabihin natin na nag-increase bigla yung RPM mo. So, parang nawalan siguro ng bigat yung makina mo, biglang bumilis. Naging 120, sabihin natin 120. So, makyat yung RPM. So, ang mangyayari is, bibilis din yung ikot ng ating flyweight, di ba? Pag ikot ng flyweight ng mas mabilis kaysa sa normal niya, ang mangyayari is,
itong flyweight mo is matatapon palayo, di ba? Kasi sa bigat niya, mas lalong bumilis siya, matatapon yung flyweight palayo. Ang mangyayari, pag natapon yung flyweight palayo, aangat itong connection ng ating flyweight. Tapos, aangat din yung thrust bearing mo. Makukompress yung spring mo dyan. Di ba? So, aangat yung thrust bearing. Ang mangyayari, pag umangat yung thrust bearing, mahihila pataas itong ating speeder rod. Dyan. Pati yung pivot natin, or linkage natin is mahihila pataas. So, yung siso mo is babagsak naman siya. Ang ganyan. Okay. So, erase ko lang itong isa. Okay. So, babagsak. Angat dito sa kabilang part ng ating siso o ng pivot o ng linkage. Angat yung kabilang part ng linkage and babagsak yung kabilang part ng linkage. Ang mangyayari is babagsak itong fuel rack natin. Masasarado yung fuel supply papunta sa engine. Mababawasan yung fuel supply. Pag nabawasan yung fuel supply mo, yung 120 RPM mo is babagsak. Okay? Pagbalik niya ng 100, sabihin natin, babalik na siya ng 100 RPM, ang mangyayari, yung flyweight mo ulit is babalik sa original niyang position, dito, sa gitna. Yung thrust bearing mo dito is babalik sa original position. Yung speeder rod babalik sa original position. Yung linkage, original position. And yung fuel rod babalik sa original position. And then, ma-maintain mo na naman yung 100 RPM mo. Okay. So, ganun yung mangyayari. Nakuha? Okay, let's give another example. For example, from 100 RPM, bumagsak siya to 90 RPM. So, ano mangyayari? So, yung medyo babagal na yung ikot niya, yung flyweight mo is papasok dito. Lalapit doon sa speeder spring mo or kasi mas babagal yung ikot niya. So, parang gaganon siya. Diba? Masuslan. Ang mangyayari is, yung ating thrust bearing is babagsak naman siya kasi itutulak siya ng ating flyweight bababa. Babagsak yung ating speeder rod. Yung ating linkage is aangat dun sa kabila. And then, mas bubukas tayo dito sa fuel control. Sa fuel rod, mas bubukas siya. So, mas marami yung fuel na dadaan sa papuntang engine. And then, mag-i-increase yung RPM to 100. Pagbalik niya ng 100, babalik naman sa original position lahat ng parts ng ating governor. Okay, so see how it works. So, yung governor natin is pag bumigat yung makina or nagdagdag ng load, hihina yung RPM mo. So, ang mangyayari is kailangan magdagdag ng fuel. So, mag-adjust yung governor ngayon para ibalik niya yung RPM to the normal or to the required RPM. So, ganun din to sa mga generator. For example, yung generator mo is tumatakbo ng 1,200. Tapos, bigla kang nag-start ng malaking compressor. So, isang malaking compressor, bigla mong start. So, biglang mabibigatan siya kasi yung bigat ng compressor, may load yun, electrical load. So, bigla siyang babagsak yung RPM niya. So, automatic, yung governor, i-compensate niya yung pagbagsak ng RPM para ma-maintain niya yung 1,200 RPM. So, dagdag siya agad ng fuel para hindi bumagsak yung RPM. Yun. Tapos, for example, biglang namatay yung aircon. So, nawalan yung load ng generator mo. So, biglang tumaas yung RPM mo ngayon. So, automatic, yung governor bigla agad magbabawas ng fuel para ma-maintain niya yung RPM na around 1,200 sa generator. So, ganun din sa makina. Okay, so I hope you have learned something. I hope na klaro. Okay? And then, pag may tanong mo lang sa comment section. Okay. So, meron tayong mga questions dito. Speed of engine depends on two factors. Explain at least 3 functions of the governor and name 3 types of governor. Describe a working of a governor in the picture below when the speed of engine increases. Okay, let's go. So first, the speed of the engine depends on 2 factors. First is the speed of the engine depends on the amount of fuel injected into the cylinder. So mas maraming fuel, mas bibilis yung engine mo. Pag mas konting fuel, mas babagal yung engine mo. Okay? Pangalawa, and the load under which the engine works. So for example, biglang may bigat na nangyari kasi bumagyo sa labas. So, medyo nabibigatan yung makina mo. So, syempre, mag-adjust, magbabago din yung speed niya. Or for example, yung hangin sa labas is patulak sa barko. So, syempre, yung engine mo, mas bibilis yung speed or mas gagaan siya yung load niya. So, pag gumaan yung load, bibilis yung speed. Pag medyo mabigat yung load, babagal yung speed. So, those are the 2 factors that affect the speed of the engine.
Okay, next. Explain at least 3 functions of the governor. Okay, we have 4 nandito. May 4 ito. So, una, controls the fuel quantity when the engine is started para meron tayong idle speed. Yan. Fuel control during engine idling. Oh, ito na pala, yung engine idling. So, medyo idle speed. Meron tayong starting speed. So, when the engine is started, so, kailangan medyo malakas kasi yung parang nag-start ka ng motor, di ba? Yung first 2 seconds or 1 second nung pag-start mo ng motor, medyo malakas yung tunog ng makina. Ibig sabihin, kailangan niya ng more fuel pang start up kasi medyo mabigat yun, yung starting. Pero pagkatapos ng around 1 to 2 seconds, biglang nag-idle speed siya. Di ba? Yung parang medyo mahina lang yung tunog ng motor mo, yun yung idle speed. So yun, fuel quantity control during engine idling. Pangatlo, maintenance of a certain speed at fluctuating load. So for example, yung generator mo, mini-maintain mo yung 1,200 RPM mo, di ba? Kahit na mag-fluctuate yung load, biglang may nag-start na compressor, biglang may namatay na aircon, biglang may nag-start na ilaw, biglang may namatay na ilaw, kahit na ganun, kailangan na may-maintain pa rin ng governor yung 1,200 na speed ng ating generator. Okay? So, maintenance of a certain speed at kahit na nag-fluctuate yung load mo sa mga generator mo, with alternating power decreases as well as in propulsion system with varying load and weather condition. Biglang bumagyo, biglang nawala yung bagyo, biglang bumagyo, so nag-change yung load mo. So, kailangan ma-maintain pa rin yung certain speed ng makina mo kahit na minsan patulak yung hangin. So, tulong yun sa makina mo. So, patulak yung current ng dagat or pa-counter naman yung hangin. So, pasalubong na sa barko mo. Medyo mabigat yun sa makina mo. Kailangan i-maintain yung speed ng governor. Or yung current ng dagat is nasa harap nyo. So, parang bumabangga kayo sa alon. So, yun. Medyo mabigat yun. So, kailangan i-maintain ng governor yung speed. Okay? Pang-apat is ensure that the maximum number of revolution is not exceeded. Ibig sabihin nun, pag nag-overspeed yung makina mo, kailangan protected siya ng governor. Pag nakita ng governor, uy, nag-overspeed ka. Okay, bigla nating i-slow down or i-shut down yung makina. So, overspeed trip tawag doon. Usually, sa mga generator, pag nag-overspeed yung generator, kailangan ma-automatic siya i-stop ng ating governor to prevent it from damage. Also, sa ating engines din. So, pag medyo mag-overspeed na siya, meron siyang limitation sa mag-alarma ng overspeed, and then pag na-exceed pa yon, automatic magsha-shutdown yung engine mo. So, that is the protection natin from overspeed. Okay? So, those are the functions of the governor. So, 4 na yan. Diba? Name 3 types of governor. We have the mechanical, hydraulic, electronic. Pero usual ngayon is combination na sila. Electro-hydraulic with pneumatic pa nga yung iba. Diba? So, that is the different types of governor. Okay, describe a working of a governor with the picture below when the speed of the engine increases. So, pag biglang umikot ng mabilis yung makina, iikot din mabilis yung ating flyweight. Yung flyweight mo is matatapon sa gilid. Aangat itong ating thrust bearing ba yun? Thrust bearing, aangat. And then, aangat yung ating speeder rod. Yung kabilang side ng ating linkage is babagsak. And then, yung fuel rack or fuel rod is babagsak. Mahirap, mababawasan yung fuel supply papuntang engine hanggang sa bumalik siya to normal speed, and then mag-normalize din yung position ng mga parts ng governor. So ito yung answer. When the speed of the engine increases, the flyweights by centrifugal forces go sideward. By this, it compresses the spring and speeder rod goes up and pulls left side of linkage, and on the right side it pushes on fuel rod, which is connected with the fuel control valve. So the fuel control valve will decrease the amount of fuel to avoid exceeding maximum speed. And then, ibabalik niya into normal speed. Okay? So, paano naman yung adjustment? Okay, for example, meron tayo ditong spring. So, minsan kasi, pero usually, technician lang yung gumagawa nito. Pero pwede nating i-adjust yung ating flyweight at yung feeder, yung spring, pwede natin i-adjust yung higpit, yung tension dyan. So, sa taas dito, ikutin lang natin yung adjustment screw. So, ito lang, ginagawa lang naman to pag medyo, yung normal speed mo is medyo hindi tama yung
flyweight mo. Parang nagiging mali na yung normal speed mo. So, pwede mo i-adjust yan using the tension of the spring. Pwede mong higpitan lalo or bawasan mo yung screw dito sa adjusting knob dito sa taas para ma-adjust mo yung spring tension or spring pressure dyan. Pero usually, di naman natin ginagalaw yung governor. And then, usually, technician lang talaga yung gumagalaw dyan. Kasi, yung governor is a very, ang tawag doon, precision type of instrument. Precision. So, konting adjust mo lang dyan, malaki nang mangyayari sa makina mo. Baka yun pang dahilan, mag-overspeed siya or masira yung engine mo. So, we seldom adjust, or we don't adjust the governor. Maybe, pag chief engineer ka na, unless lang siguro kung may anong tawag doon, may communication ka with the manufacturer, like sa Woodward, so mga manufacturer, so pwede siguro bigyan ka nila ng the steps on how to do it during emergency. Pero as much as possible, kung pwede, antayin mo yung technician. So yun, online support siguro pag kailangan na talaga. So maybe pag hindi pwede siguro pag may problema sa governor tapos malayo ka pa sa puerto, anong gagawin mo, di ba? So maybe gagamitin mo yung manual control. So medyo mahirap 'yon. Kailangan nakaman yung barko mo 24 hours, yung engine room mo, yung governor mo may nagbabantay. And then kailangan siguro naka-slow speed lang kayo kasi in case of emergency, so hindi kayo mababangga, di ba? So, ready yung mga maneuvering procedures niyo. Okay, meron pa ba? Wala na. Okay, so I hope you learned something today. Another day, another learning. I hope you learned something. If you have comments, you can just comment in our video below. And I hope you learned something. God bless and a great day for everyone. Goodbye.